hindi ko makakalimutan, lagi sinabi to ng tatay ko, kapag magjojowa naman kayo, kailangan naman yung mas maganda sa nanay nyo. What? I mean, okay. To be fair, Dad, yo, Dad, what? To be fair, may itsura naman kasi si Mami. May itsura yung nanay ko. Pero hindi ko siya titignan as maganda in that way. You know what I mean? You know what? Why would you look at your whole mom like that? Diba? Pero nagigets ko yung gusto niya sabihin. Na parang, objectively speaking naman kasi, may itsura yung pamilya namin. Okay. Ayun lang. Gusto ko lang sabihin na thank you for sharing. Ayun, ewan ko. Comments, save me please. Hindi, Pogi ba ako? Hindi, pero comment below, affirm my ego. Hey! Wait lang. Nag-stretch it. Okay, yun na yun. Actually, gawin ko na. Yun yung ginagawa ko kasi bago mag-start na. Face stretching. What's up, everybody? Welcome. Midnight Crisis na naman. Yeah. Another week, another crisis. Sign, XYNNDSIGN. Aldous. 500 stacks. Yun yung nag-stick na yung Aldous, yung ML Aldous eh. Okay lang yan. Malapit naman na magbago. Malapit na mag-i Odalus yun. May Odalus, for sure, yeah. Ano mo mas prefer mo? Like, Odalus yung gamitin or? Kasi sabi mo, wala pa eh. Hindi pa siya right? Actually, hindi pa kasi siya sure or hindi pa siya final, I guess. Pero yun lang yung nasa isip ko. I'm not taking the time to like think of other names. Parang other names, yeah. Ayun. Tapos pero parang, I remember you saying before na tatry mo siyang baguhin or may rebrand na mangyari. So I don't know if like parang inisip mo siya ngayon or like focus ka muna sa craft before yung branding. Dun muna sa ano. Okay. Kasi there's safe nothing, na Aldous ka muna. There's nothing to brand kung kung wala pa yung product. Ooh. Wala pa yung product. Yeah, I get it. So, before kami actually mag-record, gusto ko lang i-share, gusto ang cute i-share. Napunta kami sa at least 15-minute tangent about games, tsaka sa PC culture, yung computer shop culture. Gusto ko lang siya i-canonize sa Midnight Crisis, okay? Yung conversation na yun. Kasi it was like, ano ba yun? Yung the vibes, naglament lang ako, personally. Kasi like yung vibe na hindi na experience ng Gen Alpha. Kasi wala nang computer shop sa Pinas. Wala na like hindi na siya katulad before na sobrang accessible. Ngayon printing shops na lang. Dati 'di ba isa lang 'yon. Computer shop tsaka printing isa lang siya. Paghahanap ka ng piprint, hanap ka ng computer shop. Saka mo piprint ng assignment mo sa ngayon like wala like printing shop lang. Which is, you know, yung malaking culture siya, malaki siyang before. Ewan ko kung maganda siyang influence hindi kasi naturuan niya ako mag-cutting. Naturuan ka rin niya magmura ng malutong? Yeah, especially kapag naglaro ng LOL. Sa'yo Dota, right? Yung laro niya Dota, yeah. But, I don't know, yun lang. Pretty sad. Yung unang Dota, yung mod. Yun. Yeah, yung sa World of Warcraft pa siya. World of Warcraft. Na-try mo ba yung 2? Kasi ako na-try ko yung 1 before. Mas nag-ano ko sa LOL eh. Pero... Ay, same. Actually... So, hindi mo na-try yung 2? Kasi ako hindi ko na-try yung 2. Kasi anong nangyari kasi nun, feeling ko naging league player ako out of spite. Kasi meron kaming ayaw na kabatch. Tapos... apparently, medyo matagal na siya nagli-league kasi hindi namin siya sinasama sa McDota. Which is, sa mga kabatch ko, naalala yung McDota. Either magmamakdo before or after McDota. You know who you are. Ayun, kumbaga, hindi siya nasasama kasi sa LAN games, dun sa computer shop, sa unang Dota, 10. It's either, kailangan even number kayo. Pangit naman kapag 1v1 lang. At least 6 hanggang 10. Or 6, 8, or 10. Para maging medyo masaya yung laro in a sense na may utilize yung buong map. So, hindi siya nasama. So, nag-solo siya sa League. Nung release nung League. Tapos, may one time na inaya niya kami maglaro. Pero dahil madalas kayo mag-Dota, akala namin magaling kami sa ganong genre.
Which is ayun yung pagkakaano niya na parang Dota lang din to, ganito, ganyan. Tapos, nag 1v2 kami, siya mag-isa, laban ako, pati yung isang kaibigan na laging kasama sa Macdota. Tapos, that person, mopped the floor with us sa LOL. Sa League. Oh my gosh. Tapos, parang out of spite. Kasi syempre kapag bata ka, mataas pa yung sense ng pride mo, ng ego mo, ganyan. Yung pride, yeah. Natalo ko dito sa League. Aralin ko nga. Aralin mo, yeah. Tapos, by the time na nalaos na yung World of Warcraft mod na Dota, tapos na-release na yung Dota 2. Wala na. Kumbaga, into deep na ako sa League. Kaya, sa League na ako. Okay. Doon ako nag-spiral. Nag-spiral, yeah. Yun na yung start ng downfall ko. Yeah, yung League kasi dati sobrang na ngayon ng League ngayon super user-friendly niya na. Ang dami niya ng quality of life ngayon. Pero before, I remember na tinuturuan ako sa LOL. Hindi ako PC gamer. So, ang nahirapan ako sa controls kasi yung clicking, right? Yung move ka sa right click tapos atake sa left click, right? Pero may WASD controls na. As far as I know, right? Wala pa siya, hindi pa siya nare-release. Pero in the works na siya, nasa public beta environment. PBE. Nasa PBE. Yeah. Ayan. So, ginagawa nilang mas user-friendly kasi, pinag-usapan na din namin kanina yung viewership ng esports and shit. Yung tinatry yung kasi may ayun, tsaka yung nasabi mo yung Valorant server, may Manila server Manila server na, boys. Nag-invest ang Riot, magkalaban na yung mga Tagalog pati mga Bisaya. Let's go. Actually, marami naglalaro ng Valorant sa Pinas pala. Yun yung trend nowadays sa social media. Yun yung trend before mag-up yung Manila server sa social media. So, yung Tagalog, Bisaya, magkaaway, ganito, ganyan. Merong memes na parang magkakampi sila laban sa mga... Hindi ko alam kung ano yun. Si Goku tsaka si Vegeta. Tapos, nung na-port na, ay nagkaroon ng Manila server. Ayan, nadala lahat. Na parang magkaaway na yung mga Tagalog, pati yung mga Bisaya. Yeah. Ayun, kumbaga... Feeling mo kinumarantin tayo ng Riot? hindi siya investment dahil maraming player base sa Pinas. Kumbaga, nila tayo sa legit yun din. Gawa natin sa server to Pilipinas, medyo masyadong toxic tong tong grupo na to. Pero I didn't expect yung Valorant to umano ng sa Pinas. I didn't expect. Akala ko yung Valorant sa una parang lalaos. To be honest, kasi pandemic siya ni-release, right? Na medyo, hindi naman super rushed, pero medyo half-baked siya ni-release. Pero I didn't know na pala siya, ang lakas ng Riot, basically. Wait, was it pandemic? Or siguro a little time before that? Hindi ko alam, actually. Hindi ko na maalala. Pero, siguro din kasi, stroke of luck, yun nangyari. Kasi by the time na sumikat yung Valorant, start na ng downfall ng Blizzard ng Overwatch. Oh yeah, kasi that time may issue sa controversy that time sa Blizzard, yes. Ayun, kumaga. So nag-invest sa Riot. Stroke of luck dun sa pati ang daming cheaters sa CS:GO, so ang daming nag-cheat, ang daming naka-aim hack, wall hack, ganyan. Kaya naalala ko ang super ina-advocate ng Valorant by the time of release is yung tungkol nga doon sa Vanguard anti-cheat system. Oh yes, kasi masyadong OA yung Vanguard. Pero at least walang hackers, walang madaya na Kaso it's been 5 years. 5 years after, ngayon lang nagkakaroon ng parang mga breach na parang merong mga cheat hack software na lumalampas sa Vanguard. Pero okay lang. It's been 5 years. Okay na yan. I-update na lang nila yung Vanguard para para wala na uli yung cheats. Yeah, for sure may kinig sa atin yung Riot. Nakikinig yung Riot. For sure. Sponsor us, Riot Games. Let's go. But anyway, speaking of, may sabi ka, cheating, this episode, related kasi. Related ito. Another episode, basa tayo ng stories. Stories. From
online, from the internet. Soon, i-explain ko kung bakit forbidden ang word na yun. Pero for now, yun. Pero hindi ako kasama dun sa ano na yun. Tsaka na lang, pag pumasok ko sa... Pag may context na yan. Sa isip mo, pero wala ako sa episode. Yeah, magbabalik tanaw tayo, okay? Pero for now, ako ba yung gago sa website na to? Alam niyo na kung anong website. Explore tayo ng a bit. Tinry ko this time na may theme, pero hindi kami spoiled. Yung titles lang sa titles, binase. Tingin namin is iba pala thematic. Yung laman eh, no? Pero iba pala. Pero tinatry namin like as thematic siya. Theme is usually relationships. Magjowa, fiancé, mga ganun. So, we'll see kung on theme ba tayo today. Para cute, di ba? On theme. Well, yung first yung intro topic natin about gaming, hindi na kagad. Hindi kayo, ano lang, gusto ko lang siya i-canonize sa like Milcar. So, kasi ang ganda ng conversation. Tapos naisip ko, hindi pala. Actually, sana meron tungkol sa meron tungkol sa ano ang noun ng promiscuous? Promiscuity. No, promiscuity, I think. Promiscuity. Gotcha. Sana merong tungkol doon para maganda yung magiging maganda yung segue mo na speaking of cheating. Ayun. Maganda yun. Try. Sana meron. So, alright, let's start. Basta kinailagad natin. Alright, first story. Oh, wow, may sound. Look at that. Yes. Sound from Altus. Boom, Thank you, Altus. work. Additional work. Production value, boom. Production value, bang. 4 notes, boom. Wow. Okay, let's start. Okay. Ako ba yung gago? Dahil pinalayas ko ang fiancé ko. Alright. Okay, I currently work from home, earning 100K per month. Damn. My fiancé is a GP/doctor earning around 150 to 200K. Ano yung GP? General physician? I think so. We're dumb-dumbs. Yeah, maybe tama kaya. Sorry. 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 Maybe yun yung team ngayon, no? Hindi relationship, lol references. Okay, sorry guys, sorry. Okay. So, nakatira kami ngayon sa bahay ko since she's saving for her residency and never asks her to contribute sa rent, utilities, or groceries. I want for her to feel comfortable and focus sa work niya. Ako na rin gumagawa ng karamihan ng household chores between the two of us kasi alam ko how demanding her job is. I know maliit na bagay na if kaya, I cook for her, prepare her bed, and not ask for anything in return, especially financially. Okay. Recently, nalaman ko araw-araw siya nanlilibre ng workmates. She knows and admits na people pleaser talaga siya, so it doesn't really bother me. Pero naisip ko lang, kung kaya niyang maging sobrang generous sa ibang tao, bakit parang sa akin laging may condition, may expectations? One time, I told her to turn off the lights kasi almost 5K na ang electric bill. Padabog siyang nagbigay ng 1K for electricity, her only monetary contribution to utilities ever. And my total monthly na binabayaran is around 40 to 50K for bills. Nagrereklamo na rin siya na mahal daw mag-grab mula sa bahay ko papunta sa work niya. Kahit by doing the math, mas makakamura pa siya compared sa mag-rent pa siya ng sarili niyang lugar kasi she still needs to commute to work. Nasa bahay lang siya pag rest days niya, pero isang beses na she had a good night's sleep and wala namang trabaho that day, I asked her to wash the dishes. Nagalit pa siya at nagkaroon kami ng grabing away. Sinama pa niya yung nanay niya sa away, which I've told her before. Dapat din na involve yung family members pag may quarrels kami. This is the nth time she did this. So kanina, nag-away kami ulit kasi kinukwento niya how she regularly treats her coworkers. Sinabi ko na I feel like she's so generous to other people, pero bakit pagdating sa akin parang may condition na she keeps track kung ano and magkano binibigay niya sa akin. Nasabi ko sa galit ko na kung ganito lang palagi na lumayas na lang siya. Alam kong mali na sinabihan ko siya ng ganito, pero gusto ko lang maramdaman na na-appreciate niya ako and the things I do for her. Gago ba ako kasi hindi ko yata naintindihan ang stress at pagod ng trabaho niya bilang doctor? I know mali ang sinabi kong lumayas na lang siya, pero at the same time, hindi ko mapigilang ma-hurt kasi parang hindi niya nakikita ang efforts ko as a partner. I feel like hindi kami partner the way she treats me versus how she treats others.
Did knowing na regular yung ganitong treatment niya sa iba tapos sa akin may condition pop the bubble? Napuno na ba ako? Gago ba ako for feeling this way? Sobra ba akong sensitive? Oof. Okay. Wow, it's a lot to unpack. Sa una, holy. Yeah. Rich kid? Pwede ba safe to say? Medyo rich? Or at least upper middle kasi like 100k ang sweldo niya. I assume guy. Kasi wala siyang nilagay na M or F. So assuming yung heteronormativity, okay? For 1 second. So, si guy may problema sa jowa niyang doctor kasi nag-earn ng... Actually, hindi nag-share ng earn. Kahit mas malaki yung ng fiancé niya. Well, okay. It was given sa context na she was supposed to be saving up for her residency. She was supposed to be doing that. Yeah. Which is medyo nagiging double standard. I mean, ito, I'm looking at it as neutral as I can. So she said, or hindi ko alam kung if it was something na inisip lang nung guy or ni OP, kumpara sa kung ano talaga yung napag-usapan nila, na parang naisip niya na, uy, baka mahal kasi, alam kong mahal yung sa residency, kaya kahit wag ka na which is inunahan niya yung pero hindi ko alam kung ano kasi yung context nun. Pero in any case, in this scenario at least, she was supposed to be saving up for residency. The reason why she doesn't share with expenses sa bahay, consider, I think nagli-live-in sila. Yeah, nakatira sa bahay. Yung girl, yeah. Considering that, in poor taste na it was supposed to be going somewhere else. Pero ang another thing na wala tayong context about is this like an everyday thing? Like how panlilibre? How frequent yun is yung panlilibre? Kasi baka nagiging trigger lang siya for the OP, for the original poster na naiinggit siya basically. Baka naiinggit lang siya. Tapos it's not really that frequent. Tama, yeah. May unfairness sa sitwasyon. Siya mismo nagsabi na yung treatment sa ibang tao is hindi niya nakukuha. Na may condition pa para maggawa or gawin yung sa side niya. So I guess kaya siya dun siya na off hanggang sa sumabog na siya. Sinabi niya lumayas na lang siya or something. I don't know. Para sa akin, I feel like may mas deeper na issue. Ito na hindi masyado nasabi ni OP. Ewan ko kung masyado nag-backread about, inuhulaan masyado. Kasi like parang... Actually, here's the thing. I relate to what you're saying to the point na in a sense na there are a lot of gaps to fill wherein a complete story shouldn't have that much gaps to fill in or either that or sobrang in-overthink lang natin yung situation. Ayun, kumbaga it feels like there is something that needs more context to actually... Yeah. Pero gets ko, pero based sa sinabi niya so far, medyo siya, right? Medyo G. Kasi nadula siya sa lumayas na lang siya. Kumbaga pag nasabi mo kasi yung word na yun, I feel like may laman yun eh. Hindi lang siya dahil dun sa hindi siya nililibre or di siya ginagawa ng like, let's say, kumbaga yung ilaw or something, na pati ilaw, mga ganon. I feel like may something pa doon na may na-built ng resentment, right? Na ewan ko na meron na experience ni OP or something. And eto rin, depende rin kung magkano yung libre nung niyate girl, nung fiancé niya. Kasi mali mo, 100 pesos lang, fishbowl lang. Diba? Di kaya pa rin, diba? Like parang, it's pa rin, like, nandun pa rin yung idea na, nag-ipon siya. Nanlilibre siya, pero nag-ipon siya. Pero, I think dito hindi naman sinabi ni OP kung ano yung nililibre ba sa Sangyup or sinabi lang dito as far as I read, like, food. Nanlilibre siya ng workmates. Tapos people pleaser siya, pero... Ayun din pala, pagdating doon sa people pleaser, forgive my ignorance.
Pero people din naman yung jowa niya. People din naman yung ka-live-in niya. Yeah, yun nga. Tama ka. Hindi na-feel ni OP, right? Na parang, bakit kaya niya maging generous sa ibang tao? Pero pag ako, hindi niya na kaya i-please ako. So kapag jowa mo na ba, hindi mo na kailangan yeah. i-please? Ganun ba? I'm not getting the thing. Na people, hindi ko gets yung parang thought process ng people pleasers. Na, so when you have the person, when alam mo na na-please mo na yung person na yun, hindi mo na siya i-please ulit. Kumbaga, I don't, pero I feel like, tama ka, pero I feel like na-build yung resentment in a way kasi lahat ginagawa ni OP eh. May context ba na napag-usapan na nila yung tungkol sa expenses? Ang sinabi lang yung parang simula, di ba? Wala masyado. Na parang Wala. So, yun. Sinabi lang niya na siya gumagawa, I do the cooking, I do the cleaning. Yung mga gano'n, like, pero like, masyado yata nag-give si OP and take si jowa. Na, kaso medyo problema din doon is, actually yun, naging na-normalize yung ganong culture sa kanila na okay, magbibigay palagi. Sa relationship. Na ako na magbabayad, ako nagagawa ng lahat ng ganito, ganyan. Kung yun na yung parang naging binild nyo na culture sa relationship nyo, masishake yung yung individuality nung isang tao kapag nag-expect ka sa kanya ng kung ano yung madalas na ginagawa mo. Which is, this goes for all relationships. Wag nyong i-expect na gawin sa inyo pabalik ng karelasyon nyo kung ano yung ginagawa nyo. Kasi they're doing a lot of good things sa inyo, just not in the way na na-interpret nyo or nakikita nyo or how you would do it, actually. Or how, kung ano, or what you want. How you want na it. Gustong gawin ng partner. Yeah, exactly. Kasi gusto niya, yung idea lang is yung panlilibre. Kasi dun siya nahangap eh. Actually, hindi sa finances eh. Yung act nung nakita ko na parang kaya sila nag-away is kinuwento kasi ulit ni OP nung jowa niya na titreat niya yung coworker niya, so nag-spark na sinabi ko na I feel like she's so generous to other people pero bakit pagdating sa akin may condition. Tapos nagkaroon sila ng away doon, di ba? So doon ulit tapos doon niya nasabi na hindi ba parang merong may sense ng communication sa kanila in that sense. Kaso ang problema, naging closed off yung babae kasi pinag-awayan nila. Wherein inopen lang naman nung lalaki na... And actually, after that, after nung sentence sinabi, nasabi ko sa galit. So, hindi sila nag-away. Walang away before yun kasi like yun yung flow nung pagkakatype niya na... Okay. Kinukwento lang nung fiancé niya na nalibre siya ulit tapos na-off si guy, si OP, tapos nasabi niya sa galit, lumayas na lang siya kung ganito siya palagi. So I feel like in that sense, medyo G si guy or si OP. Kasi hindi niya kinommunicate ng maayos. Like, nalabas agad niya yung L word. Lumayas ka na lang. Which is, I feel like sa akin hindi siya, lalo na kung nagli-live-in kayo. I feel like kasi ito, hindi na nakatira si fiancé sa bahay ni Guy or sa bahay ni OP. So may dun eh. May something dun na alam mo yun na, ewan ko, maybe ito yung angle ko to sa fiancé dun sa kay ate girl na medyo big deal yun. Pag sinabihan ka lumayas, nakakatakot yun kasi yung magsusunod mag-spark sa kay OP, right? Na nakakatakot na kayang masabi yun ng partner mo, especially kapag nakatira ka sa bahay ng partner mo. Ewan ko, yun yung, kaya naisip ko medyo gago si Guy or si OP here. Kasi nasabi niya ng ganong kadali. Hindi naman kadali, pero nandun sa utak niya na palayasin si girl dahil lang hindi siya nililibre. Or, yun yung partner mo, kaya siya nagalit or napikon eh. Para sa akin, yun yung nakikita kong ngayon. Perspective. Wait lang. Ako naman, ginagawa ko parang mas, okay. Extensive, more than intensive yung yung pag-analyze ko dun sa nangyayari. Kasi, it might, para sa akin kasi nakikita ko as one factor lang yung tukol dun sa libre-libre. Yung, kahit ito yung sinabi ko kanina sa sa earlier part
ng sinasabi ko kanina na wag mag-expect. It's not that hard kung ano hinihingi ng lalaki. Not necessarily to pay, but to do simple tasks like patayin yung ilaw or yung mga, nagtampo yung girl kaya nagampas siya ng 1K. Mga ganun. Kumbaga, it's kind of strange na parang it's not necessarily just money that they're fighting about. If ito lang, parang hindi nga yun yung treatment lang ni fiancé kay OP. Yun yung problema nila more so right? Yung treatment nung hindi siya nililibre. Tapos tapos nagdadabog kapag wherein technically ikaw yung guest sa house. Yeah. Ayun. That I understand actually yung ganung perspective na in that sense like parang at least kung hindi ka nagko-contribute financially, at least contribute sa chores. Yeah. Pero I guess yun nga yung demanding kasi yung job ni fiancé. As a GP or doctor. Yun yung sinabi ni mas lalong nagdidrill sa utak ko yung concept niya ng people pleaser si girl. Kasi hindi complete opposite yung ginagawa niya kapag yung guy na yung kasama niya. Is the guy really that insufferable? Actually yun yun nga insufferable May something weird sa dynamic for sure kasi actually kasi ito. Inaako ni Guy yung yun yung weird dun sa start ng inaako niya yung chores and responsibility. So that's something na parang I don't know if like parang nag-build ba yung resentment kasi hindi kinukusa ni girl, hindi kinukusa ng fiancé mo yung ginagawa mo. Yun nga, sinabi mo kanina, nagsiksa ka, sinabi na yun yung naging culture, naging routine ng relationship na so I guess nasanay si girl na walang ginagawa sa bahay. Naging passenger princess siya sa bahay. Actually, naging princess lang pala siya. Para sa akin naman, dun sa maybe LKG to, no? Lahat kayo gagawa. Legit. In their own way, right? In their own way. Yeah. Parang, ang sa akin lang is, kasi hindi ko, again, may kulang na context. Ayun niya. Merong mahalagang like, more info needed. Ang sa akin lang is, kung G si Guy, kung G si OP, G din yung kasama niya. G din yung kasama niya sa Kasi ang weird. As in, ewan ko. Hindi ko alam. Meron talagang something sa dynamic parang hindi ka pa makabuo ng opinion. Insufficient data. Basta tayo ng only comments lang. Yung mga top comments. So, DKG, anong contribution sa bahay mo? Wala? Free na nga yung rent niya, ginawa ka pang katulong. Gets rin na baka pagod siya, pero kahit man lang ilibre ka hindi magawa, yun Parang hirap magbitaw ng pera kapag ikaw ang usapan. If I were you, reconsider your relationship. Do you think kaya mo pang mag-spend ng ilang years kasama siya? Another one, DKG, freeloader na nga lang siya, ginawa ka pang katulong. Na-overlook na niya masyado yung mga effort na ginagawa mo para sa kanya. Asama na nasa healthcare, kahit gaano pa ka-busy sa buhay, hindi dapat excuse na hindi na kumilos sa bahay at maging ganyan ang ugali. Sana sa time na magkalayo kayo, makapag-reflect siya sa sarili niya at ambag niya sa relationship niyo. And lastly, DKG, my guess is that kaya siya nanlilibre is pasikat siya sa peers niya. Iba yung people pleaser sa pasikat Ayun. Tapos ito din pala. Medyo relate ako dun sa unang nag-comment. I mean, yung sa kinukwento niya. Sa kinukwento nung unang comment. Unang comment ata yun. Yung tungkol sa nasanay. Kasi, ayun din talaga. Yun yung sinasabi ko kanina na parang yun yung na-build na culture. Ang sa akin lang is, if there's something that you didn't actually like na na-build na pala sa culture nyo as relationship, you should really fucking talk about it. Na okay, akala kasi nung tao na yon na okay lang na ikaw lang yung gumagasta tapos medyo frugal siya pagdating sa'yo. Frugal siya pagdating sa expenses nyo or mo. Kumbaga, hindi na yun. Kumbaga, it overpowers yung parang decency. Kasi yun yung parang, yung decency naman parang is built on parang culture as a whole
So, kung meron kayong subculture, mas mapaprioritize yung subculture. Kung ang subculture nyo is okay lang sa'yo na maging princess ka na ganito, ganyan. Kung yun yung na-build nyo na culture sa relationship nyo. Tapos ayaw mo pala na ikaw lang ayaw yung pala na ganun. Ayaw mo pala na pero yung kinocultivate mong kultura, so kumbaga ay lang eh. Kung ayaw mo yun, sabihin mo sa partner mo na parang okay lang ba na ganito ganyan kasi knowing na nag-ano ka naman pala sa friends mo na you have funds to spare for other people, tapos as much as you can na parang feeling ko naman nakakapag-ipon ka pa rin for residency mo, tapos meron ka pang money on hand to treat other people, why not contribute na lang din dito? Kasi hindi kasi siya hindi ka it's leaving a bad taste in my mouth na parang kaya mo siyang gawin sa ibang tao tapos hindi ka nakaka-contribute here. Ayun, kumbaga yung ganung uri ng communication. Kasi if ayaw mo pala na parang hindi umaambag, hindi ka lang nililibre sa hindi umaambag. Sabihin natin, okay, hindi niya ginagawa yun. Tapos ayaw mo pala ng ganun. Hindi sabihin mo na umambag na lang siya. Just sabi nga, communication is the key. So, ayun. Before mo ilabas yung sabihin yung L, bago mo sabihin na lumayas na lang. Medyo, I gets ko yung perspective ng DKG, right? Kasi like, Princess Keme, I feel like it's a case of both parties na not, may pagkukulang sa, communication. Sa communication, para mangyari, kasi matagal na to eh. Hindi to isang araw lang na-build tong ganitong klaseng relationship for people style. To like explode. Yeah, to explode like that and so marami ng pent up na galit. Build up. Yeah. Ayun. So, okay. Ayun. Verdict ko is everyone sucks here or not in this enough. case, it's either not enough gago. information or not enough communication. Yeah. Ooh. Ayun, there we go. Ganun. Funny, all 'di ba? right. Ang nakasulat doon fiancé na sila, 'di ba? Yeah. Delix yung ganon. Yeah. Isa sa mga pinakamalalang problems ng budding married couple stuff. Yung sa pera. Well, that's the point of like being fiancés, right? Titignan nyo yun yung Pero yun, kumbaga, if you really wanted to keep the person and keep the relationship, you could have talked about it. Yeah. Pero kung closed off yung isang party, okay, at least fiancé pa lang. Yeah. Wala pang legal papers to like attach you guys together. Ayun. Okay, there we go. Wow. So, moving on. Yes, next story. Ito na. Whoosh, whoosh, whoosh. Sisirain ko pala kasi maglalagay ako ng sound effect tapos gumagawa ako ng sarili ko sound effect. Okay, this time for real. Next story. Okay. There we go. Imagine lang may music, okay? Na pinakinggan namin. Meron yun sa post pero ngayon wala pa. Okay. ABYG if I left my Chinese date. Okay. I, 24, female and single, met this Chinese national, 30, male, in an online game not meant for dating. We had this dynamic synergy. That's why we became a duo in that game. Masaya naman and we would play almost every night. Dun palang nalaman ko na may anger issues siya whenever we lose. He asked me for my socials so he can contact me outside of the game. Also to schedule our game time. Wow. It's a good thing I had a WeChat account. Di ko binigay iba kong public accounts. That's when I learned na nandito pala siya sa PH and we live near each other. We decided to meet up sa MOA. I brought my friend to look out for me. Syempre, I care about my safety. When I saw him, he was really handsome and stood among the crowd kasi ang tangkad and good looking. Okay. Wala, sorry. Hindi ko ginadjudge siya. Natatawa lang ako. Natatawa. Yeah. Go for it. Ako, I'm just listening. Totoo rin yung sinasabi nila that when you date a Chinese man, they are very sweet and generous to their partners. Nasanay ako na gumagastos or nakikipaghati sa mga gala/date. Pero he never let me spend any penny sa kanya kahit na I insisted. Green flag talaga ang atake.
We got interested with each other. It was our 4th date na last night, pero bigla akong napaurong. We were having a nice dinner together when he asked the waitress to refill his water. I could easily do that for him if he asked, pero sabi niya, it's their job. Question mark, question mark, question mark, 5 question mark. Nagkamali yung waitress and natapon sa table. Hindi naman kami nabasa and yung food, yung damit ni waitress lang. That's when he snapped. Bigla na lang sumigaw sa restaurant in his language. He was making a scene. People were looking at us, so I was so embarrassed, especially when he went outside na. Mukhang iiyak na yung girl, so I apologized and helped her clean up. I settled the bill and apologized rin sa cashier. He was waiting for me in the car. I told him I fixed the mess he made, then asked him if he could at least apologize. Nagalit siya. Bakit di ko daw siya kinampihan? Ako daw yung partner niya. Pinahiya ko daw siya and he doesn't care about dun sa waitress. Tapos tinawag niya pang stupid. Kinuha ko yung translator ko and naka-loudspeak, shame on you. Then left. Nag-book agad ako ng Grab. Buti may kumuha agad. When I got to the car, naka-block na ako sa WeChat and sa game namin dalawa. Natawa na lang ako bigla kasi syempre, why would I side with him? He did me a favor for blocking me first. Ako ba yung gago dito if I sided with the waitress and left my date? Easy dubs. Easy DKG, right? Like, parang bro. I feel like yun yung immediate red flag. Kahit chinito ka, matangkad ka, tall, dark, and handsome. The moment na sigawan may waiter, waitress, yung any staff ng retail or ng food service, X ka. Hindi ka partner. Hindi ka na potential, life partner for me, personally. Why would you do that? Actually, binibigyan ko ng benefit of the doubt. Pero I'm also inclined to say na DKG, yung OP. Pero yung date niya, super G, man. Kasi ayoko rin ng ganon. And if anything, pet peeve ko yun. There are a lot of the older generations who actually treat people in the service industry that way. Na parang, uy, waiter, waitress na. The customers always, the customers always nagagalit sila sa mga nagtatrabaho din na waiter or waiters or waitresses. Dude, I mean, ayoko din ng ganun. Pet peeve ko yun. Pero binibigyan ko ng benefit of the doubt yung guy. Maybe it's a cultural thing. I don't want to sound racist and hindi ko sinasabi na masama ugali ng mga Chinese. Pero racist counter per episode. Pero that's not what I'm insinuating. I'm just saying na maybe there's a cultural thing under it na parang ito in a way ganito. Hindi meron pa bang caste system sa India? I think hanggang ngayon meron pa rin. Okay. As far as I know, ang sa akin lang made it the fuck up. ang sa akin lang is for someone who lived with sabihin natin for an Indian person na magkaroon ng Brahma ata yung pinakamataas. Pero yun, na de-derail yung utak ko. Pero ang sa akin lang is merong parts ng culture ng isang culture na isang state, country na seems alien or mahirap intindihin in our perspective kasi iba yung kultura natin. Although it doesn't change the fact na objectively it's still gusto an lang asshole seeing thing it to like do. Gets ko yung culture keme-keme but like It's still universal lang not being an asshole dun sa server mo. Like if any culture like excuses yung pagiging it doesn't excuse, it explains. It gives context too, pero it's not justification na parang tama na yung ginawa ni guy. No. Okay. Pero like para sa akin, I won't hot take, but that's a bad culture. Na like parang may explanation yung pagiging rude mo sa... You're racist. No, I feel like gano'n. I feel like may mga culture like ewan ko like yung sa perspective mo, right? Like parang hindi ko siya kukuning explanation, right? Like hindi ka mamamatay kapag look, kailangan natin patayin yung idea na ito na like pag tayong customer, biglang magkakaroon ng up and down, magkakaroon ng hierarchy na kagad. Ng hierarchy na like mas mataas ako sa'yo kasi you're beneath me kasi you're serving me food or something, keme-keme. Like may ganung mentality. Kaya may customers always right kasi may idea tayo na kapag ako yung magbabayad, I'm a paying customer,
ako yung sinuserve. May right ako to do stuff na, normally hindi mo gagawin sa normal na tao kapag wala siyang like label of that job. Kailangan tanggalin natin yun, ewan ko. So parang nilalaban ako. Gets ko yung perspective mo or yung parang other side of this. Pero para sa akin personally, gusto ko labanan yun. Like, ayoko yung ganong kultura. Pangit yung culture na gano'n. Kung may excuse kang like, kasi sa culture namin, like, kailangan sinuserve kami ng tama. Okay, so, tama na yun na pwede mong sigawan and ilaitin yung job yung tao dahil like, hindi, or at least, ito. Hindi tama yung ng water mo. I don't. Okay, I mean it's a valid opinion to say that it's a bad culture kasi we're judging it by our standards. Pero wait, anong standards yung like pwede ka maging rude sa waiter? Hindi. Ayun nga, kumbaga yun yung cultural parameters. Kasi if there's a culture na okay lang yun, na parang you spit on your you whatever, you do something bad to anyone who doesn't serve you right. Meron silang sariling parameters. Tayo meron din tayong sariling parameters for it. Pero ang sa akin lang, ang gusto ko lang i-segue doon is motherfucker, you're in the Philippines. Yes, when in Rome, do as the Romans do. Iko-quote ko weirdly out of all people, okay, I can't believe yung si Robin Padilla, yung sinabi niya sa naging yun, 'di ba? Yung sa Pilipinas Got Talent, yung sinabi niya magtagalog ka or something. Ayaw ko kung alam niyo yung reference na yun, pero yung sinabi niya sa guy, pero in English niya yung babae. In English, yeah. In this instance, parang yun yung perspective ko. Nasa Pinas ka, so, huwag kang maging quote-unquote Chinese. Basically, sa sinabi mo, right? Sabi mo culture. Be culturally sensitive enough na parang pero ito, kahit ganun yung cultural upbringing mo, iba yung kultura dito. Actually, mas mag-go farther pa ako actually. Hindi siya sa culture sa akin eh. Parang kahit na Chinese ka, Indian, Russian, or German, or any hindi siya sa akin, doesn't factor in sa behavior mo sa server, basically. Like, I don't... Kumbaga, hindi ever papasok sa akin, hindi kasi Chinese siya eh. Or, hindi kasi siya eh. Like, American. So, shit, racist lang pala talaga ako. No, para sa akin, hindi sa akin pumasok yun eh. The moment na rude ka, hindi papasok sa utak ko equation na, hindi kasi siya eh. 1/4, ganito, ganon, may ganito siyang western, like, no. Like, rude ka, that's it. That's plain. Actually, ayun din yung gusto kong banggitin na parang you're looking at this as not as human to human interaction. You're rude to another human. Kumbaga, hindi siya societal, hindi siya social thing. It's more of a values thing. It's not cultural. It's values mo as a tao. Pero sa kanya, hindi pumasok yung culture sa akin. Maybe that's my perspective. Pwede naman. So, I mean, again, hindi ko po alam kung ano yung kultura ng mga Chinese. Pero, ayun nga, kumbaga, maybe nag-stick sa'yo yung Chinese kasi naging big deal to kay ate girl kasi yun yung title. Tsaka, di-describe niya si girl. I'm not racist. Please. Guys, I'm not. Ayun. The more you say it, the more we believe it actually. Just keep saying it para maniwala kami. Para ma-reinforce na, hindi siya racist. For sure. Kasi 5 beses niya na sinabi this. Okay. Ayun. Ano yung sinasabi ng comments? I feel like madali itong easy dubs to. DKG, and I'm glad you stood up for the waitress. You'll really know people's true personalities on how they treat workers, especially from the service industry. Thank you. It takes a little effort to be kind, and his reaction screams entitlement. Yeah, exactly. Yeah, like, dude, sobrang dali. Like, you don't need to like scream or be rude. Like, hindi ka naman bata na nawalan ng dede. Like, bro, you're an adult. Meron ba? Merong nagsabi. Meron pa. Ito yung sa akin. Ito yung Uno reverse, hindi siya Uno reverse card, pero ito yung antithesis nung sinabi ko. Yes. Oh, okay. I felt secondhand embarrassment for OP and the waitress. Di naman siguro lahat ng Chinese national ganun ang ugali. Baka natapat ka lang sa kupal. Ayun, there we go. Yeah. Sa dami ng green flag niya, I understand kung bakit nangihinayang ka, but this type of red flag is not something you can forgo. Kung di niya kaya magpakumbaba at tanggapin yung mali niya, best to let go. Kaya tama lang ginawa mo, OP, DKG. DKG, yeah. Easy dubs.
Hanap siya ng bagong kalaro sa game. Hanap siya bagong buti Chinese bilak siya sa national. WeChat, Hanap siya ng bagong Chinese national. Makakahanap siya for sure. Chinito. Pero yeah, that's it. Like, don't be rude, guys. Sa people na nag-work sa, like, anything, like, usually, like, tao lang tayo, guys. Okay, just be patient. Magagawa naman ito ng tama. Quick tangent. Is it okay to be rude to people who are being rude to waiters and waitresses? Yeah. Yeah, like parang, hey, bro, don't mo kausapin yung No, that's not that's not rude. That's simple communication. Rude. Is it okay to be rude sa taong rude sa waiter waitress? Yes. Yeah. Like you can't be rude. Like hindi mo pwedeng pagalitan yung taong rude sa waiter waitress. I mean, yun yung tanong ko. Kasi feeling ko magkakaiba rin yun per tao. Kasi Let's say partner mo, na yeah. kahit may masama ng ginagawa sa ibang tao yung isang tao, hindi niya pa rin gagawa ng kahit konting semblance ng kasamaan yung tao na gumagawa ng mali. Kasi, I mean, kung mag-go out of your way ka to be rude to that person dahil lang ang excuse mo. Hindi kasi one time rude siya sa waiter-waitress. I feel like hindi siya excuse. In the mismong... In the moment? In the moment. Yeah, I feel like you could say, what the fuck are you doing, bro? Or kung sino man yung bro or sis. Babae lalaki kasama. What the fuck are you doing? Ba't mo sinisigawan? Like, dude, you don't need to You need to shout or do that. Usually, buti wala akong friend na ganun. Wala akong kaibigan in my circle na ganun. Usually, like, we're just being patient or, like, yeah, it's okay, take your time, ganun. Kasi, like, like, darating naman to eventually, yung food mo, makakakain ka naman eventually. Wala naman experience yung tubig, Jeez. And hindi natapon sa kanila. Natapon sa waitress yung tubig. So, walang harm na nagawa sa'yo. So, like, parang just be patient, man. Jeez. Bigyan mo lang magandang tip. Kahit walang tipping culture sa Pinas. There we go. Okay. Pretty madali. Okay. There we go. Next story. Ay, nag-sound effect. Maybe it's sound effect for today more than for this episode. Okay. Here we go. Check natin. Okay. Okay, ABGY. But ABGY? Ako ba yung gago? ABYG pala, sorry. Mas masarap sabihin yung ABGY. Ako ba gago yung? Ako ba yung gago? Kung gusto ko na iwan yung GF ko sa lowest point niya. Oh! What the fuck is this? Okay. Sorry, meron agad judgment. Okay, for context, hindi kami in good terms ng girlfriend ko for now. For how many months na. My fault and lapses ko and inadmit ko naman. Coping up and doing efforts every day ang ginagawa ko para makabawi sa kanya. Financially and efforts. Okay? 3 months ago, nag-resign siya sa work niya without any backup plan. Nag-resign at umuwi sa kanila with limited amount left in her bank. Ngayon, ako nagsusupport sa kanya sa needs and wants niya para ma-provide ko pa rin yung mga pangangailangan niya. Not a big deal sa akin, pero the thing here is, everyday niya ako sinasabihan na gusto na niya makapaghiwalay and puro pagdududa sa akin to the point na pinag-block niya ako sa mga platforms na pwede ko siyang i-message and it takes days bago niya ako kausapin. Then repeat the cycle ulit. Napapagod at naumay na rin ako sa kanya kaso hindi ko siya iwan habang nasa ganito yung sitwasyon niya. Ngayon, sinabi ko sa sarili ko, isang beses pa na ganito ang mangyari, may kapaghiwalay na ako. So, ako ba yung gago? Okay, what is... I feel like tapos na tong relationship, right? This relationship's over at this point. Yeah, kung yung jowa niya is like, ginagawang maandali lang i-treat na makapag-break. Na makikipag-break na lang ako sa'yo. Like, I feel like at that point, like, tapos na yung relationship, pinapatagal niya lang yung inevitable. In the same breath, gusto ko lang din sabihin na if the only reason why you're not breaking up with your significant other is because nasa lowest point siya ng buhay niya, I don't think that's love. That's pity. Yeah. So, naawa ka na naiwanan kasi nasa mababang sitwasyon yung partner mo, yeah. Kumbaga, I get na parang yung concept na, uy, tanggapin mo yung karelasyon mo, ganito, ganyan. Pero, there comes a time na merong times na masasaktan ka lang eh.
Na masasaktan at masasaktan ka ng tao at makakasakit ka. Pero not to this extent. Not to the point of self-destruction. To the point na ikaw yung pinakaunang collateral damage. Ikaw yung pinakaunang madadamay. Kasi, okay, nasa lowest point siya ng buhay niya. Sinabi to sa akin ng psychiatrist ko. Sinabi niya sa akin na, who fucking told you to save the person? Who fucking told you to be there for that person? Sino nagsabi sa'yo na ikaw yung magiging savior ng tao na to? Na ikaw yung kailangan nandyan para sa tao na to dito sa lowest point niya? If anything, there are even times na magiging detrimental ang existence mo in close proximity dun sa tao na yun. Kasi alam niyang meron siyang safety net. Yeah, exactly. So yun, kumbaga, ang sa akin lang dun is have a little kumbaga self-respect. Pati kung if you pity a person and that's why you can't leave that person, you're staying for the wrong reasons, my dude. Kumbaga, for sure, yeah. I agree. Yeah. I agree. Yeah. Wala masyadong comment. Yeah, I agree lang. Yeah, you shouldn't like stick around to this like type of relationship na sobrang easy lang i-wave around yung idea of you breaking up. Oh my gosh. Break na tayo, yeah. Ayoko rin ng mga ganong uri ng tao. Holy. Yeah. Tapos yung may block pa ng platform para hindi kayo mag-usap. Like parang what do you want to happen? Anong gusto mangyari doon, Joe? Right? Anong gusto mo mangyari sa relationship? Kung para sa mata ko naglalaro lang sila. Yun, pinaglalaro nila yung relationship at this point. Or hindi nila alam kung how a relationship works. Or at least yung the right processes pagdating sa relasyon. Or hindi siya right pero acceptable at least. Kasi wala namang right and wrong. I mean, merong right and wrong pero medyo maraming ambiguous sa relationship na tailor-made siya sa bawat tao pati sa bawat relasyon. Pero merong mga tama, merong mga certain things na tama at mali at they're doing the wrong stuff, my dude. Yun lang. Yeah. Baga, sabi ni OP, yung cycle ng relationship, repeating the cycle na mag-iterate na makapag-break and then iba-block siya dahil pinagdududahan siya. I feel like pag may mga ganyan, like, mahirap na siyang, ibalik sa yung conversation. Mahirap na siyang pag-usapan. Tsaka nasa utak na rin ni OP mismo na isang beses na lang makikipag-break na siya. So like, parang, okay, just hintayin mo yung one time na yan, right? Actually, para ma-justify ka. The moment you give an ultimatum, huwag ka na magbigay ng ultimatum. Kumbaga, you're just waiting for the inevitable at that point. Alam mo naman na yun at yun din mangyayari. Do you think something fucking magical will happen na hindi niya biglang mangyayari? Tapos, okay, everything is sunshine. Magkakaroon ng magical realization yung jowa niya. It's not going to be like that. You know it won't be like that. So just do it now. Kumbaga, why give yourself the ultimatum? Kumbaga, if anything, nagiging testament lang yun ng lack of self-respect ng lalaki dun sa sarili niya. Nung OP, I mean. Ayun. Okay, reading some comments. DKG, she's at a low point but that's not an excuse for her to treat you that way she's treating you now. She needs to pull herself up on her own like an adult without anyone enabling her behavior. May ba dito? Info. Ibig sabihin ng info is more info needed. Context. Actually, naghihingi pa ng more. When you said na kasalanan mo, anong kasalanan ang ginawa mo? I think maraming butas yung story kasi. May sabi dito, info din. Yung fault and lapses mo na yan, does it involve a third party? Because if it does, then reasonable lang na magduda at parang mabaliw na GF mo sa'yo. Which is actually, hindi natin na... actually, hindi ko rin nabanggit kanina, pero yung pagkatapos mong ikwento, gusto kong sabihin na mas vague pa yun kesa dun sa una mong kinuwento. Yeah. Babasahin ko lang ulit. Hindi kami in good terms ng jowa ko for many months and it's my fault and lapses ko and inadmit ko naman. So, ano yung kailangan niyang i-admit? Actually, ano yung lapses? Medyo... Usually sinasabi ng mga lalaki yan or I assume na lalaki si OP kapag pag may mga desisyon na tumatalon. So like yun yung pinaka-social na word ngayon lapse of judgment. There we go. Very wit-wiw na salita. Pero may point yung commenters na like nakulang cheat ka ba? Cheat ka ba? Kasi kung nag-cheat ka baka ma-justify ngayon yung parang low point nung babae. Well, okay. Ma-justify yung pagiging nasa low point niya but still not the behavior though.
Oo. Kumbaga, meron at meron ka magiging... It puts into context some of it. Like, yung parang, yun nga, sabi ng isang commenters, nababaliw na yung jowa mo dahil may ginawa kang mali or may lapse ka na mali. So, medyo gets ko, pero like, parang yung handling ng jowa, yung babae, hindi rin maganda rin kasi. Hindi na lang niya, pero nandun yung pagmamahal. I guess, gets ko kasi may kilala akong kaibigan na ganyan yung sitwasyon dati. Alas ganyan din yung context. So like, yes, it's tough. Pero, maglilin ako sa, paano ba? Ewan ko. Maybe info, more needed. Kasi ano ba ginawang kasalanan ni Guy? Na inadmit niya na mali daw siya. Wait, okay. So kapag, sabihin natin na, hypothetical. Sabihin natin na yes, merong involved. So G. Yeah, like gago si Guy. Okay. Makapag-break ka na sa jowa mo kung ganun ka pala. Okay. Tapos kapag wala, hindi siya ito yung issue actually iniisip ko ngayon kasi like parang hindi na naman cheating yung dapat maging kasalanan mo sa partner mo para mabaliw siya, quote-unquote, or maging ganyan yung behavior, right? I don't know. Yeah. Hindi ko sure. Yeah, kaya more info needed. I don't know, like, yeah, hindi ko masyadong sure. Tumatango si Aldous ngayon. What do you think? Actually, kulang nga sa info. Yes, of course. Yeah. Yun. Pero other than that, indeterminate din yung ano ko eh. Yeah, I'm not sure. Kasi, pero okay. medyo si Guy. Feeling ko nako-convince na ako na nag-cheat si Guy eh. So parang naglilin ako sa gago si Guy. So, wait lang. Okay, wait kasi lang. Like parang coping up ako and doing efforts every day. Para para makabawi sa kanya. Ano yung makabawi? In this context at least, na parang iniwan niya yung girl at her lowest point. Not necessarily. Plano niyang iwan. Actually, ito kasi yun. I kinda get na ang dami kasing masisway at yun yung magiging issue at hand. Not necessarily na iniwan niya yung girl sa lowest point ng buhay ng girl, but more so dahil dun sa ginawa niya. If sinama niya yung info na yun, lahat na ng mga magiging comments niya, sasabihin, GGK. Sasabihin gago siya. Yeah. Oo, kasi yun na yung, doon na mag-focus lahat ng tao. Magiging selective reading. Malabo siya sa kung anong ginawa ng kasalanan, right? Kumbaga, kasi maybe kaya ganyan yung behavior sa kanya yung jowa is baka gumagante or, you know, like ganyan yung, hindi niya maintindihan din kung paano like harapin yung jowa niya. You know, kaya parang nahirapan siya. Kasi nagdududa eh. Puro nagdududa ay nagtitreat makapaghiwalay. I don't know, maybe nga maybe tama ka, parang na-convince ako na maybe may ginawa si Guy na kaya naging ganyan yung behavior ng jowa. I guess secondary na lang yung nawalan ng trabaho si girl or umalis sa trabaho. Yeah. Hindi, actually, ang point ko nga dun is in the context of the post itself. Not necessarily kung meron siyang ginawa or hindi. Kasi kapag nga sinama yung info na yon, I think, masishift yung buong Exactly, right? Masishift yung buong narrative. To the point na parang magiging against na siya sa Guy na feeling ko, hindi na siya maging constructive. Kasi, ayun din merong vendetta yung mga tao sa mga cheaters. Na parang, okay, cheater ka. Say no more, fam. Kahit yung first line lang ng post mo yung basahin cheater, ko, yeah. gago ka na. It's a very like I get what you're saying. It's something that like paano ba? Hindi naman sa yung cheating, pero iba yung tama ng cheating compared sa like parang for most people, and I generally like I get it. Yun yung parang the greatest sin that you could ever do sa partner mo, yung cheating. Even though, meron akong but, even though, maraming causes kasi yung cheating, right? Hindi lang naman siya yung, the idea of like having like, physical intercourse. Kasi may emotional cheating din, may ganun like, it's a whole complicated thing na I feel like, pati meron ding reasons behind. It's not necessarily something na parang, out of nowhere gusto mo lang gawin. Well, meron mga taong ganon. Meron mga serial cheaters. Ganon, yeah. Pero,
more often than not, meron ding reasons behind that cheating, which is, again, hindi ko justify yun. Ang akin lang, ina-explain ko na why people do it, why right? people do it. Pero at the same time, it's still wrong. Kasi, again, which is thread ng... Kasi trust yun yung nasisira kapag ginagawa mo yung... Thread to ng ABYG. If something pushed you into saying lumayas ka na, or pushed you into something, into cheating, push you into something doing bad, ibig sabihin nun, nagkulang ka. Kasi, kung meron mang pinanggalingan kung bakit mo ginawa yun, why didn't you communicate with the person? Yeah. Bakit hindi mo bakit hindi ka nakipag-usap? I think more so, I would go further actually. Like, kasi like, to cheat, kailangan merong to cheat, merong ma-cheat. May cheated. Cheater and cheated, right? So, dalawang tao or two or more basically. I feel like kaya nangyayari kasi, may sinabi ka, may pagkukulang ka. I feel like sa akin, may hindi nag-work or may lacking. May pagkukulang dun sa relationship na tinatry mong i-feel either sa'yo or sa kanya, na tinatry mong i-feel nung cheater. Sa ibang tao. Basically like, again, yung cheating kasi sa akin, hindi lang siya emotional cheating. Hindi na siya. Hindi lang physical ang cheating, may emotional cheating din, may, marami ng version ngayon ng cheating ngayon sa panahon natin. Pero usually, yun kaya naghahanap ng iba or nagkakahanap ng ibang tao kasi may kulang is kasi may kulang dun sa person or para sa perspective mo, sa POV mo, may kulang or may hindi kulang sa tao or sa'yo. sa relationship. Yeah. Sa relationship, yeah. So, controversial take yun kasi that's something that, usually pag cheater, ikaw, nasa sa'yo lahat ng fault. Right? Pero like, ang hirap to tignan, ang hirap maging objective sa relationship kasi it's all very emotional subjective, diba? We need to zoom out din, parang ano ba yung dynamic ng couple, right? Yeah, ayun din. And bakit ba nag-cheat yung guy, right? Or yung girl, or kung sino man yung partner na yun, diba? Why kailangan din i-consider yun. Place? Pero, just to set the record straight, hindi namin kinokondone ni Sign yung cheating. Cheating bad. It's just that iniintindi namin how it came that way and why it came that way. Like any other thing na ginagawa mo sa partner mo, right? Cheating is like just one of it. Lahat ng Para sa akin nga, mas malala sa akin ang physical, physical like contact kapag yung partner mo hinampas ko or something, mas para sa akin, mas something na, okay, wow, domestic abuse. Actually, hindi abuse, basta something na like, maybe abuse nga, pero idea is like, mas off ako doon pag versus a cheat, right? Yeah. Ang weird, maybe nasa minority ako, but yeah. But yeah, it's a whole discussion na interesting to talk about. Nag-tangent lang kami tungkol sa Hindi, actually, pwede siya yun yung naging spearhead yung yung thread for this. Pero this is interesting kasi, yeah, cheating bad basically. So basically sa akin, info needed. I'm leaning more sa ganun kasi I'm not sure. Pero may mga red flags tong si OP, na kinukutuban ako nag-cheat tong si Guy. Pero, ewan ko kung bakit. Siguro ang weird lang nung ko na, nung perspective ko na, kung G si Guy, G din si girl. Or, actually, I guess nga, ang weird nung sabi ko. Second episode pa lang to, pero parang sinisira ko na yung parameters ng ABYG kasi it's either yes or no lang kung oo or hindi. Ang sa akin lang is, merong yung ginawa, yung how the girl is handling the lowest point of her life. I'm not, hindi ako magpipreach sa kanya na parang, uy, mali yung pag-handle mo sa buhay mo, ganito, ganyan. Pero it certainly can be handled better. Lalo na kung para sa sarili niya lang, hindi na para sa relasyon How she's handling herself. Kahit hindi na yung tungkol doon sa relasyon. Kung doomed na yung relasyon, wala na tayong magagawa doon. Mag-break na lang kayong dalawa. Pero yung ginagawa mo sa sarili mo in response to your lowest point in life. I mean, who am I to fucking judge? Kasi ganun din naman, meron tayong lahat tendencies to be self-destructive kapag nasa lowest point tayo ng buhay natin. Pero it doesn't change the fact na it's still wrong. Kung ano yung ginagawa ko kapag nasa lowest point ako ng buhay ko, kapag anong ginagawa nung dun sa story, nung girl dun sa story. Again, understandable, pero not necessarily right. Ayun. Pero medyo nag-veer off tayo. Mali pa rin yung cheating. Mali pa rin yun. Mali yun. Cheating bad. Cheating bad. Ayun. There we go, yeah.
pretty, yeah. Wala masyadong, medyo malabong story, pero naging maganda siya spirit ng conversation about cheating. Pero yeah, moving on! Next topic! Okay, galing sa bibigay sa sound na yun. Alright. Okay. ABYG, dahil napaiyak ko mama ng ex ko. Sorry, yung word na mama ko, natatawa ko Actually, sa word ako na mama. Mama ng ex ko. Yung wait word lang, na mama, ano ba tawag mo sa nanay mo? Nanay. Ay, okay. Ako, mommy kasi. Tagalog, yeah. Mommy. Oh, well, social mommy. 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 Mama. Mama ng ex ko. Maybe yung mama ng ex ko, nakakatawa lang yung buong sentence. Actually, hindi na... Pinaiyak? Ulitin mo yung ABYG, dahil napaiyak ko mama ng ex ko. Napaiyak ko mama ng ex ko. Nakakatawa siya kapag may kasamang ibang phrase. Yung mama na word. Blank. Oh, yeah. Maybe kasi yung word mama mo. Mama mo. Ayan. Tangina. Okay, go for it. So, nag-break up kami ng ex ko. Siya nag-initiate. In italics yun, boy. Oy, siya nag-initiate. Okay. Kasi, nawala. Kasi di niya kaya ipagsabay trabaho niya sa relasyon namin. Okay naman yung breakup, I was hurt. Yes, kasi alam kong workable naman yun. Pero mahirap nang ayaw niya i-work. Kaya I had to let go too. Medyo nahirapan din ako mag-move on kasi I thought things were going well pero biglaan nga kasi. Pero ngayon naman okay na ako. Bali kasi, I promised this mom to give her something for New Year's nung kami pa. Parang pasasalamat kasi she made me feel so welcomed whenever napupunta ako sa house nila and I feel like I've formed a good bond with her. Pero di niya pala alam na nag-break na kami ni ex. Alam niya lang daw, sinabi sa kanya ni ex to, busy ako kaya di na ako nakakapunta. Kaya she was shocked and nadismaya siya sa news pero she was still willing for me to come over para mabigay ko promised gift ko sa kanya. Aaminin ko naman, hesitant ako nung una, ayoko na rin kasi maharap si ex kasi I know that would make things harder for me pero his mom reminded me na I'm coming for her. Not for him. Ang weird nung unang dalawang na yan. Kasi parang... I'm coming for her. Sorry na nagko-comment agad. Ang funny. Ang funny nung yun. Naalala ko na yung meme na magkausap yung nanay din ng ex, pati yung lalaki. Tapos sinabi, kamusta na kayo ng anak ko? Tapos sinabi niya, tita, break na po kami, tita. Ganun ba? Kumain ka na ba? Sinabi nung nanay. Nag-ship. Ako, tita? Sabi, yun yung reply, tita. Wala na. Parang, okay, funny meme na. Alam na. Medyo Yeah, medyo na. Okay, balik tayo sa thread. Nasaan na ba? Ayan, I'm coming for her. So, yun nga. Wait lang. Ano ba siya? Wait, ulitin mo. I'm coming for her, not... Ay, babae yung ano. Sinabi ba COP. M or F? Walang sinabi, pero for him. Ay, okay. Medyo heteronormative din. Heteronormative kami this pero episode. Pero, we're racist and... We're sexist. We're sexist. Okay, moving on. Okay. Pero his mom reminded me na I'm coming for her, not for him. So, yun nga, nasa house na nila ako. Aabutin ko na lang sana gift. Pero his mom invited me inside. Di naman awkward between us. Nakapagkwentuhan pa kami. And then, she asked bakit daw ganun nangyari sa amin. Sabi ko, baka madami po siyang iniisip kaya di niya ma-prioritize relasyon namin. Then, she suggested na kausapin ko raw si ex. Again, I hesitated pero deep inside, I wanted better closure. Kasi yung last message ni ex sa akin is, magbiyag. Siguro magbigayan to. Magbigayan na lang tayo ng panahon. I know I shouldn't have given hope sa message na yan. By the way, yung post yung meron typo. Binasa ko lang yung typo. Magbiyagayan yung nakalagay. So, inisip ko magbigayan na lang yan. Ayun. I did end up talking to him, pero he was very dismissive. Sobrang kalmado kung sinabi side ko without placing any blames on him. Just saying na how everything happened felt sudden and unfair after we've told each other to communicate hardships sa panahon pa lang na
nanliligaw siya sa akin. Oh, okay. So, medyo heteronormative din yung ano nila. I realized then and there na hindi pala talaga siya emotionally available sa mga hard conversations. He chooses to avoid talaga. Since di ko siya maayos na makausap kasi puro lang siya, ganun talaga kanya-kanya muna tayo. Sorry. We decided to go na. Yung mama niya, grabe, sobrang hopeful ng itsura. Agad tinanong sa akin kung okay na ba kami. Yung arms niya, handa na rin akong yakapin, pero sinabi ko sa kanya, wala na po ako magagawa kung ayaw niya. Nasabi ko naman na po side ko. Hinatid nila ako palabas, pero siya lumayo onti and just watch me and his mom from afar. Niyakap ko mama niya, tas nagsorry siya bigla. I reassured her na it's okay, and I'm happy na she trusted me and made me feel so welcome. 20 minutes after kung nakaalis sa kanila, nag-chat sa akin mama niya. Nanghihingi siya ng pasensya sa akin to the point na sinabi niya na naiyak siya sa nangyari. Na naiintindihan niya ako kasi babae rin siya. And okay, so babae rin siya. There we go. We're not sexist. Hindi kami yeah. And na kahit anak niya yun. Hetero na more activity wins. Okay, go. Ramdam niya yung pinagdaanan ko kasi nakita... Homophobic pa, hindi pala sexist. Okay, go on. Nakita niya raw sa akin gaano ako napamahal. Di na rin daw siya papayag na may pakilala yung ex ko kung di niya naman daw kakayanin makipagrelasyon kahit may pagsusubok. Nag-hope rin siya na sana magbalikan pa kami, hahaha. Sabi ko na lang malabo na yun muna given nga gusto niya muna sumikap sa trabaho niya. Nagpasalamat uli ako tapos nag-sorry ako kasi di ko naman intention maging awkward yung sitwasyon sa kanila. Ayoko rin magkagulo yung family dahil lang sa breakup namin. Di ko rin ine-expect na gaganon. Kaya ABYG sa ginawa ko na napaiyak mama niya na pumunta pa doon. Ayun. Tapos merong edit pero tungkol na sa mga comments I feel like hindi naman, right? Parang DKG naman so far. Kasi like, naging emotional yung mama niya kasi syempre, anak niya yun. Or anak niya yung, tapos I guess naging close sila naging close silang dalawa, ni OP tsaka ni mama. So, nakaka-hurt din naman talaga makita na hindi nag-workout yung relationship. Especially considering na ayun nga, hindi lang naging close Parang tanggap na sa pamilya technically. Parang ganun na yung dating Na Yeah. Ganun ba yung relationship mo? I don't know. Hindi lang matras yung tanong ko, no? Hindi ko magaling parang para ba ito i-frame? Kasi ganun yung parents ko, yes. Yeah, like, sa side mo, kumbaga pag may jowa ka. Ganun na lang. Generally, pag may jowa ka, ganun ka ba sa person gusto mo ipakilala? Well, hindi ko naranasan sa akin. More so nakikita ko sa mga naging jowa ni Kuya. Yeah, na pinapakilala. Yeah, gotcha. I guess ganun din ako. Pre, sobrang accommodating ng parents ko. Laging sinasabi kay Kuya, uy, sama mo siya ganito. Sama mo siya ganito. Kakain tayo, sama mo siya ganito. Tapos minsan kahit nagbabakasyon kami, tapos kasama extended family, ganyan. Inaaya din. Sinasabihan din si Kuya na, uy, sama mo sa ganito, ganyan. Ayun. Ganyan yung gotcha. So, open arms naman yung parents ko pagdating sa relationship. Ganyan. Although, hindi ko makakalimutan, lagi sinabi to ng tatay ko, kapag magjojowa naman kayo, kailangan naman yung mas maganda sa nanay nyo. What? I mean, okay. To be fair, may Dad, Dad, what? To be fair, may itsura naman kasi si Mami. Pero ang idea niya is maghanap ng mas maganda. Like parang may tier list ng ganda. Gusto ko lang sabihin doon is, may itsura yung nanay ko. Pero hindi ko siya titignan as maganda in that way. You know what I mean? Why would you look at your whole mom like that? Diba? Ang masaklap lang dito is, ang weird dito is, it's either, ini-insinuate niya na kami yung titingin ng ganun sa nanay namin. Or, siya yung titingin ng ganun sa I don't want to insinuate something. Yung implication. I'm just saying that. Dad. What the F? Pero nagigets ko yung gusto niya sabihin. Na parang, like parang magdala kayo preserve ng, the genes.
Okay, Hindi, alright. preserve the paano ba masabi? Wala, jeans lang talaga. Okay, ito. So, Objectively speaking, naging sexist tayo ngayon, homophobic, racist, ngayon may race superiority na din tayo. hindi, ito. Nice. Amazing episode. Damn. Hindi, ito. Objectively speaking naman kasi, or at least among Filipinos na hindi super focus sa parang pagpapaganda at pagpapapogi ng muka. May itsura yung pamilya namin. Okay. Ayun lang. Gusto ko lang sabihin na Thank you for sharing. Ayun, para ewan ko. Comments, save me please. Hindi, Pogi ba ako? Pogi ba ako? Hindi, pero Comment down ayun. below. Affirm my ego. Hindi, pero ayun. Kumbaga, actually, it's not necessarily an ego thing. Pero it's more so, hindi ko alam. Ayoko na. Napapagod na akong protektahan. Okay. So we'll go back sa thread. So sa thread, like, so napayaan ni nanay. I feel like ano lang siya, naging close lang sila. The relationship didn't work out. Pero you know, may relationships na friends pa rin kayo nung parents nung ex mo. And that, para sa akin, that's perfectly fine. That's ang cute nga nun para sa akin. Doesn't usually work out. I don't usually see it happening sa ko. Actually, the thing sa I close vicinity ko sa mga friends ko and doesn't happen. But I've heard like other people like na ganun sitwasyon. Meron akong ganun actually. Meron akong kaibigan that's very nice. Na nanay ng ex ko. Kaso ang problema kasi doon is same in this actually in this scenario, very same na kapag friend mo yung nanay ng ex mo, there will always be that conversation na gusto nung mom na magkabalikan exactly. kayo. May cross wires, right? Kasi like it's a whole thing. Kasi yun lang medyo iffy. May relationship na natapos na with another person na involve yung person intimately kasi syempre anak yun You know, so like ang hirap gumawa ng relationship divorced from the relationship mo that you had with your ex. So actually not just on your side of things pero doon din sa nanay. Mahirap din magkaroon ng parang connection with for that person, for the mother sa akin nang hindi kasama rin yung ng void din ng involvement nung ex. Na parang, I mean, wala siya sa conversation in a way. Mahirap magkaroon ng connection na ganun Pero yeah, for sure. Pero that's like, you know, relationship aside na hindi nag-work out and stuff. Si Guy yung nakapag-break, right? I feel like I just you know, priorities change. Like, I guess, you know, may reasons lang for breaking up. But, you know, hopefully ma-preserve yung relationship with the mom. DKG sa akin, you know, kasi like it's Same. just invested yung mom sa relationship niya and sa anak niya. So pero actually maganda yung sinabi niya dito. Wait lang. Holy, ang haba kasi nito. may edit, may edit. I mean, ito yung nabasa ko kanina. Sinabi kasi ni girl, actually ito, second to the last penultimate paragraph. Wala na po akong magagawa kung ayaw niya. Nasabi ko naman na po yung side ko. Hindi ito yung hinahanap kong Pero meron siyang sinabi na parang basta ang sa akin lang doon is wala kahit gaano pa kagusto nung nanay, walang magagawa yung nanay. Pati yung syempre, of course. Yung si OP, wala din siya magagawa. Okay, kasi decision yun ni Guy. Oo. Exactly. Siya nakapag-break. So like, sabi mo may edit, right? I'm curious kung edit. Okay. Hi everyone. Wait lang, basahin muna natin yung comments bago yung edit. Kasi gotcha. tungkol ata sa sa comments Okay. Okay, sabi. Top comment, DKGOP. ABCDEFG DKGOP kasi nakalagay. Tapos mali pa yung pagkanta ko ng alphabet. ABCDEFG. Kapisado ko pa naman. Homophobic ka na, illiterate ka pa. Naku po. Pero this pogi ka, right? Maganda yung jeans. Yeah! Hindi, joke. Hinalo-halo. Okay, basa mo. Comment, sorry. DKGOP. Nakatawa lang talaga sabihin. Masyado lang siguro nakita ng mama niya kung paano mo minahal anak niya. That's a cute perspective. Kaya napamahal ka sa kanya?
baka napamahal siya sa'yo. Or mababal siya sa'yo. Yeah. Maybe both. But yeah, could work either way. Yeah. But her son left you and you needed to heal. Siguro hindi talaga kayo ukol sa ngayon. Ukol? Grabe yun. Pero sino makakapagsabi sa hinaharap, diba? Basta ngayon self-love ka muna. Yeah. Self-care. Yung susunod na comment, DKGOP din. Okay. DKGOP. Hirap rin talaga ng breakup pag napalapit ka na sa family. True. That's true, yeah. Yun yung problema... hindi ka na. Yun yung problema usually, generally, ng people kapag nakikipag-break, right? Like parang may relationship na kasi with, you know, hindi lang kayo nagbe-break, may i-break ka rin ibang tao. Actually, yun yung susunod na nakasulat. Peripheral sa relationship niya. So, yeah. Hirap rin talaga na breakup pag napalapit ka na sa family. Parang nakipag-break ka rin talaga sa buong pamilya. Better distance yourself na lang para maka-move on rin si mother from you. Okay. That's hindi naman need. Para sa akin, hindi siya need. Actually, hindi it's cut off lahat para sa akin. It's unnecessary. Kung healthy naman ang breakup, you know. Okay, siguro better distance yourself para mas para wag kang buduan sa bahay. I feel like, you know, hindi ka like mahirapan na mag-move. Yeah. Relatively, walang tama. makadagdag sa walang makadagdag sa hirap ng pag-move on. Pag-move on, right? Yeah. Kasi tama layo naman. ka muna, but don't cut off yung mom. Yeah, parang I kasi feel like tama naman yung sinabi mo na hindi niya naman kailangan hindi naman kailangan mag-move on yung si OP pati yung nanay ng ex niya. Kumbaga, meron pa rin naman. It's all right. Kumbaga, bakit mo i-cut off lahat? Diba? Kumbaga, don't burn unnecessary bridges. Wow. Ayun. Kumbaga, ayun. Okay. So, ito. Merong kasi DKGOP lang yung nakalagay. I mean, ito DKG din naman, pero merong point of conversation, I think. Di niya kaya ipagsabay ang trabaho niya sa relasyon namin. Quote and quote yun. Teka lang, di naman talaga isabay. Di naman talaga isasabay. Yung isabay na kasulat. Okay, reframe your, nalilito ako. Okay, so ang point is kinote niya yung COP na hindi daw mapagsabay ni Guy yung work and relationship. Okay, so anong sabi niya? Teka lang, di naman talaga isasabay. Need ba isabay? Like, nandyan ka ba dapat sa office or workplace niya? Buti nga yan, trabaho, hindi school. Paano kung magkakapamilya siya? For sure, magkakarelasyon yan, asawa at anak. So, meaning, iset aside natin. Gastog, ang jeje mo ng sulat niya. So, meaning, iset aside yung relationship. Sila para lang sa trabaho. I mean, parang nangangamoy third party. Okay, gumawa na. Ay, wait. Huwag tayo mag-theorize. Sabi mo may edit, right? So I'm curious if i-clarify ni OP yun. Doon tayo sa edit. Dahil doon sa walang kwentang comment should go agad, na na sobrang Actually, may kwenta naman. Like, parang lang, you know? Gumagawa ng fanfics. Yun yung value niya. Wala naman ako naamoy na third party sa binasa mo so far. Pero we'll see. Anong edit? Medyo kupal yung guy for not communicating about it? Kasi maybe closed off siya. Parang ang lagi lang daw sinasagot sa kanya is we'll see sa edit. Anong sabi ni talaga kanya-kanya muna tayo. Yun lang yung sinasagot kapag pag-usap. Hi everyone. Thank you so much sa mga kind comments. Masakit man nangyari pero di naman ako sobrang nawala sa sarili ko when this happened. Secured na rin kasi ako mag-isip and alam ko na may tamang tao na mag-a-align sa emotional needs ko. Happy face. Also, no contact na kami ng mama niya and even him. So, no worries. Sa mga nagsa-speculate na baka may third party, not to defend him, pero malabong meron. Kung meron man, that's on him na. Decision niya na yon. Ayoko na rin i-disclose work niya kasi hindi siya corporate job. I'd say mahirap talaga tinatahak ng trabaho kasi dami niya need i-prove para makamit yon. Silently supporting na lang din kasi 8 years ko na siyang kilala. 3 years niya na hinahabol tong pangarap niya. Wow. 1 year niya na pala raw akong gusto and last year lang kami malalimang nagkakilala and nanligaw siya. Okay. Sa mga nag-aas sa age, 23 ako siya, 25. Okay. Pretty young? Isa sa mga rason rin yan na bata pa naman kami.
if para sa amin naman to, ibibigay naman daw sa amin in the future. Okay, that's cute. Gets ko na we're both still young, pero alam ko rin namang pag gusto i-work, gagawa ng paraan. Okay. Guys, okay na ako. Ha 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 ha. I'm happy to have become a part of his life kahit man ganito naging ending namin. I believe love given is never wasted. I don't want... Can you make quote? Actually, naka-bold pa yung I believe love... Naka-bold. Let's make quote pa. Okay. I don't want to let mistreatment make me give less love sa susunod kong potential partner. Solid. I will continue loving purely and genuinely, not let this hurt get the best of me. Sa mga naka-experience or going through the same thing as me, hindi with me. I'm sorry for being a grammar Nazi. Always remember what you deserve. Kung di nila mabigay sa'yo, may ibang magbibigay ng lubos pa. Buhay to eh. Patuloy ang pagsusubok talaga. Happy face. Yan. Okay. Well, it sucks na... Well, it sucks na like hindi wala ng relationship sa mom. Pero, I feel like... okay naman na siya. Yeah, I feel like amicable naman yung breakup. Mukhang sabi naman ni OP. Sa, taking it at face value, mukhang okay na naman si OP. Natatanggap niya na yung relationship na tapos na. And matagal na sila magkakilala, 8 years. Yeah, I get that. Gets ko yan. Pero, ganun talaga eh. I guess, hindi naman ganun kahaba yung relationship proper. Kasi sabi mo, nanligaw lang for, So, I guess talagang tama ka si OP na like, yung prior, or yung si guy na hindi niya kaya mapagsabay. So, si OP din yung nakapag-break, right? Hindi. Tama? Si OP. Sorry, si Joey nakapag-break. Si guy. Si X yung nakapag-break. So, I guess talagang gano'n like, na-realize niya na hindi ko kaya mapagsabay. And hindi daw share person emotionally si guy. So, I guess hindi niya ma-share na like, maybe, ewan ko. Like, I guess it worked out in the end. Kasi ang tanong ng ABYG is like, gago ba ako dahil pinaya ko yung nanay ng ex ko? I think hindi naman. Not necessarily. Kumbaga, byproduct kasi siya nung nangyari. So, it's pretty sad kasi like, hindi nag-work out. Matagal na sila magkakilala, pero, mali mo, sila ulit. O mali mo, may ibang tao na mas tama sa kanila. So. Kung maging sila man ulit, it's still, kailangan pa rin ma-emphasize na mahirap mapasok sa isang relasyon na emotionally unavailable yung partner mo. Yeah, that needs to be work on ni guy. Kasi ex, hindi... But, again, ilang beses namin sinabi ni Sign na communication is the key. Pero kung emotionally unavailable ka, what the fuck are you going to say? Katulad nung sinabi nitong nasa nung ex dito sa ganun talaga eh, kanya-kanya muna tayo. That's empty. That's hollow. That's shallow. Hindi masyado nabigyan ng kumbaga, wala kang closure yung relationship. Hindi lang closure eh. Kumbaga, walang substance in any way whatsoever. Yung mga ganong uri ng communication. It's not even communication. Those are just words. Naiintindihan mo lang kasi merong meaning yung words na yon, pero hindi siya necessarily communication kasi hindi nako-convey sa'yo yung message kasi closed off ka. Ayun. So, magkakabalikan sila. Just give an explanation. Yeah. Tapos just give an explanation or meaning. Just give meaning kung bakit mo decision makapag-break, right? Your partner may not understand it, or yung ex mo may not understand or may not accept it in the moment, pero at least give her or him that. Yeah, I guess so. Pero mas naging asshole siya dahil for not saying. Reason, right? Kumbaga, the ex saved his own skin at the price of yung closure para dun sa naging partner niya. So parang medyo selfish yung yung ganong approach. Ayun. Yeah, I guess pero in a way I commend din si Guy for breaking up. Siya na yung nauna, hindi niya na pinrolong yung kasi kung sa personally sa side ni Guy, hindi niya na talaga kaya. Hindi siya nagsabi ng isang beses pang mangyari sa akin to. Yung ganun, diba? May self-respect si Guy and alam niya yung goals niya. Maybe, focus talaga siya sa kung anong gusto niya, kung anong mang work yan na i-pursue. And ayaw niyang string along si OP dun sa journey na yun na like, alam niya hindi niya mabibigyan ng focus yung partner niya. So,
may maturity doon in that sense. I guess communication-wise, doon lang nagkukulang si X. Pero, na-close off siya. Yeah. Yes. I feel like, there we go. I feel like we could end it there. May iba pang stories here, but babaunin na lang. For another, But, wow, okay. Episodes, pero maganda siyang conclusions for a last story kasi yung edit. Ang daming a-holes, ang daming gagos sa future. Pero ito like, it's just life, adult shit. 23 and 25, like halos kaedad natin yun. Pabata. I mean, 25 ako so like nakaka-relate din ako. Iniiyakap din Hindi, bata pa ako, kaya ko pa. Nandun pa ako, nasa gitna pa ako. Pero yun, that's, Reddit. Relationships. Wala akong quote. Pero meron nito. I believe love given is never wasted. Yeah, you should just, actually tama. Lalo na sa mga taong fresh pa lang ang breakup. The joke. Sa mga taong like, ano pa lang, na pinagdadala ng breakup or something. May ganun perspective na sometimes like, did I waste my time with this person or did I waste especially kapag sobrang tagal ng relationship. Yeah, exactly. Yeah. Pero, even if amicable or maayos naman kayo, like, dumadaan sa isip yun ng ibang tao na like, tama ba itong nag-invest? Pero like, magandang yun? Magandang quote to end on, right? Like, lahat nung, ano ba sabi niya? Love given is never wasted. Yeah. That's something to keep in mind na like, yung experiences na yun, like, molded you to be the person that... But it's not all bad. Right now, just because it ended. Even at the end of the day, it's not all bad. Even if it ended badly, it's not all bad. Kumaga, don't look at it as just Cliche ko natanda ko, like, don't cry because it ended. Smile because it happened. Yeah, like, cliche, major true, right? Just smile because, the good moments were there. But yeah, thank you for reading that and thank you for listening to this like episode, relationship shit. Low-key MMK nangyari lumabas lahat nung namin prejudice. But, that's to be expected every episode at this point. Uy! Ano na siya? Nasa checklist. Ngayon ko lang na-realize. Na-connect mo. Kasi merong third party. So, yung segue mo kanina. Yung segue mo kanina sa simula. Na speaking of cheating, yun, na-connect mo siya kasi merong third party na story kanina. Story. Okay, there we go. So, okay. On team. Yeah. Okay, yun yung problema ko Hindi dahil like naging racist tayo or homophobic or sexist or hindi connectado yung superiority. Hindi connected yun. Na problema ko, like, yung reference ko ba kanina is na-conclude ko. So, meron bang follow-through? Pero joking aside, we're good people. Okay? We're gonna keep saying that para maniwala kayo. Cheating bad. And pogi daw ang jeans ni Aldous. There we go. So anyway, thank you for listening. Follow, subscribe kami Spotify audio version or sa YouTube for the video kung gusto niyo makita yung mga faces namin na very judgmental. Very jeans. Very superior jeans. Thank you for listening. Na-enjoy namin yung stories. And cheating bad. Love yourself. And enjoy life. Thank you for listening and or watching. There we go. Ikaw, may bang quote? May shoutouts? Wala. Actually, nakatingin lang talaga ako paulit-ulit nung tinitingnan yung love given is never wasted. There we go. Just, yun yung aral na ipulot nyo sa lahat na sinabi namin for the past hour and a half. Love given is never wasted. There we go. That's true, OP. We agree. But thank you so much for watching and or listening. And we'll see you guys or, next week. We're here again. Hindi kami mawawala. Yeah. Midnight Crisis out! Bye! Boom! Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga tao to for making this possible. Aldous de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. As Gardose for the concept art, and Joey Pakulan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.